Sa isang baryo, may isang lamay na ginanap para kay Mang Ruben. Isang matandang kilala sa kanilang lugar. Maraming tao ang dumalo, mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak. Ang lamay ay nasa loob ng lumang bahay ni Mang Ruben na may malaking bintana at mahahabang kurtina na sumasayaw sa malamig na hangin ng gabi. Habang patuloy ang padasal, napansin ni Aling Cora, isa sa mga matatandang dumalo, ang isang lalaking nakatayo sa isang sulok. Nakaitim ito at nakayuko. Parang tahimik na nagmamasid. Hindi niya ito kilala, kaya bumulong siya sa katabing si Mang Ernesto. "Sino yung lalaking yun?" tanong ni Aling Cora. Napatingin si Mang Ernesto, pero nang sundan niya ang tinutukoy ni Aling Cora, walang sino mang nakatayo roon. "Wala naman, Cora. Pagod ka lang siguro." Nang maghating gabi na, nagpasya ang ilan na magpahinga, habang ang iba ay patuloy sa pag-inom ng kape at pagkain ng biskwit. Sa gitna ng katahimikan, biglang umihip ang malamig na hangin at pumailan lang ang amoy ng kandila. Kasabay nito, may narinig silang mahina ngunit malinaw na bulong. "Bakit kayo nandito?" Napatingin ng lahat sa paligid. Wala namang nagsalita. Kinalabutan sila. Si Mang Victor na nakaupo malapit sa kabaong ay biglang napatayo at natumba ang hawak niyang tasa ng kape. "Nakita ko siya. Si Mang Ruben. Nakatayo sa may pinto." Nanginginig niyang sabi. Nagkagulo ang mga tao. May ilan na lumabas para kumuha ng hangin. Ang iba na may nanatili pero tahimik at balisa. Kinabukasan, isang matandang babae ang dumating sa lamay. Lumapit siya sa kabaong at marahang hinaplos ang gilid nito. "Hindi dapat dito ginanap ang lamay. Hindi niya gusto ang bahay na to." Napatingin ang mga tao sa kanya. Siya pala ang matandang kapatid ni Mang Ruben, si Aling Pilar, na matagal nang naninirahan sa ibang bayan. "Dati niyang kwento sa akin, may nagpapakita raw sa kanya rito nung nabubuhay pa siya. Baka hindi lang tayo ang naglalamay." Wala noon, hindi na muli ginamit ang bahay na yon. At sa tuwing may dumadaan sa harapan nito tuwing gabi, may nakikita silang anino sa bintana. Tila isang figurang itim, tahimik na nagmamasid. Sa isang lungsod, may isang sikat na funeral home na ginagamit para sa mga marangyang lamay. Malinis at moderno ito, ngunit may isang silid na bihirang gamitin. Ang Room 3. Ayon sa mga empleyado, may kakaibang nangyayari doon. Isang gabi, si Jessa, isang bagong staff, ang naatasang magbantay sa Room 3. Wala namang burol doon nung gabing yon, kaya naisip niyang magiging madali ang kanyang shift. Ngunit pagsapit ng alas 12, may narinig siyang mahinang iyak mula sa loob ng silid. Nagdalawang isip siya kung bubuksan ang pinto. Wala namang dapat tao na roon. Pero nang silipin niya sa maliit na bintana sa pinto, nakakita siya ng isang babae na nakaputi, nakaupo sa isang sulok at nakayuko na umiiyak. Mabilis siyang tumakbo papunta sa guard na si Mang Rolly. "May tao doon sa Room 3. Dapat wala namang naka-assign doon." Napakunot ang noo ni Mang Rolly. "Imposible yan, iha. Matagal nang walang gumagamit sa kwartong yun." Pero nang bumalik sila sa Room 3, wala na roon ang babaeng nakita ni Jessa. Tanging malamig na hangin at mahinang samyo ng bulaklak ang naiwan. Dahil sa pangyayari,
Nagkwento si Mang Rolly. Matagal na yan. Isang dalaga raw ang dinala dito para iburol. Pero hindi natuloy ang lamay dahil walang dumating na pamilya. Simula noon, may nagpapakita na sa kwartong to. Hindi na muling nagbantay mag-isa si Jessa sa funeral home. At tuwing dumadaan siya sa room 3, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa loob. Isang babaeng tahimik na naghihintay ng kanyang mga naiwan. Si Arman ay isang litratista na madalas kunin sa mga okasyon, kasal, binyag at maging sa mga lamay. Isang gabi, tinawagan siya ng isang kliyente para kunan ng litrato ang burol ng isang matandang babae sa funeral home sa lungsod. Pagdating niya, tahimik ang paligid. Maraming tao, karamihan ay nakaitim at tahimik na nag-uusap. Sinimulan niyang kunan ng larawan ng kabaong, ang mga bulaklak at ang mga taong dumalo. Habang nag-iikot, napansin niyang may isang matandang babae sa isang sulok. Nakaupo at tahimik na nakangiti sa kanya. Medyo nawala siya sa focus. Ang ganda ng ngiti nito, parang kalmado at payapa. Kumuha siya ng isang shot na kasama ang babae. Natapos ang trabaho ni Arman at umuwi siya para i-edit ang mga larawan. Habang tinitignan niya ang mga kuha, napansin niyang wala sa kahit isang larawan ng matandang babae na nakita niya. Naisip niyang baka nagkamali lang siya ng tingin. Ngunit nang tignan niya ang huling larawan ng kabaong, napamulagat siya doon. Sa mismong larawan ng namatay, ang mukhang nakangiti sa kanya. Siya pala ang matandang babaeng nakita niya sa lamay. Si Edgar ay isang caretaker sa isang malaking punerarya sa syudad. Sanay na siya sa mga lamay at hindi na natatakot sa kabaong o sa mga namatay. Pero isang gabi, may nangyari na hindi niya kailanman makakalimutan. May isang lamay noon para kay Ginoong Alberto, isang mayamang negosyante na pumanaw sa hindi malamang dahilan. Maraming bisita, pero bandang 12:00 ng madaling araw, unti-unting nag-uwian ang mga tao. Naiwan na lang si Edgar at ilang kamag-anak na natutulog sa gilid. Habang nag-iikot siya para tiyaking maayos ang lahat, napansin niyang bukas ang isang pinto sa likuran ng chapel. Isang pinto na dapat ay nakakandado. Nang sumilip siya, nakita niyang may nakatayong lalaki sa dilim. Nakatalikod, nakasuot ng itim. "Sir, bawal na po dyan," mahinahon niyang sabi. Hindi gumalaw ang lalaki, kaya nilapitan niya ito. Pero pagdampi ng kamay niya sa balikat nito, biglang lumamig ang paligid. Nung dahan-dahan itong lumingon, halos nabitawan na Edgar ang flashlight niya. Si Ginoong Alberto. Pero hindi isang masayang ngiti, parang nanunukso, parang may gustong ipahiwatig. Bigla itong lumakad papalayo at nawala sa dilim. Mabilis na bumalik si Edgar sa chapel. Nanginginig siya habang tinitignan ng kabaong. Nandun pa rin ang katawan ni Ginoong Alberto, mahimbing na nakahiga. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang huling detalye. Ang labi ng bangkay ay nakangiti na rin, eksaktong katulad ng nakita niya sa dilim. Sa isang modernong funeral home, naganap ang lamay para kay Don Marcelo, isang matandang negosyante na kilala sa kanyang kayamanan at pagiging istrikto. Maraming dumalo, pamilya, kaibigan at mga empleyado. Bandang 12:00 ng gabi, habang ang ibang tao ay natutulog sa waiting area, isang babae ang dumating.
Nakaputing bestida ito, mahaba ang buhok at tila malungkot ang mga mata. Dumiretso ito sa harap ng kabaong at tahimik na tumayo roon. Napansin siya ni Cathy, isang apo ni Don Marcelo. Lumapit siya sa kanyang ina at nagtanong, "Sino yung babae, ma?" Napatingin ang kanyang ina, pero hindi niya rin ito kilala. "Baka ka mag-anak ng lolo mo na hindi natin kilala," sagot nito. Lumapit si Cathy sa babae. "Magandang gabi po. Kayo po ba'y kamag-anak ni lolo?" Dahan-dahang tumingin ang babae sa kanya. Ang mga mata nito ay malamlam at puno ng lungkot. "Ako ang kanyang naiwan," mahina nitong sagot. Naguluhan si Cathy, pero bago pa siya makapagtanong ulit, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng chapel. Napansin niyang bumukas ang isang bintana. Nang bumaling siya pabalik sa babae, wala na ito. Naghanap siya sa paligid, pero walang palatandaan na may lumabas ng silid. Kinabahan siya, kaya tinawag niya ang isang staff ng funeral home at ikwento kung may bagong dumating na bisita. "Wala po, ma'am. Sarado po ang pinto mula kanina pa," sagot ng staff. Nang bumalik siya sa harap ng kabaong, napansin niyang may isang luha sa pisngi ni Don Marcelo. Parang may bumisita at nagpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Sa isang malaking funeral home sa Maynila, ginanap ang lamay para kay Ginoong Ramirez, isang respetadong abogado na biglang pumanaw dahil sa atake sa puso. Maraming dumalo, mga kamag-anak, kaibigan at kasamahan niya sa trabaho. Tahimik ang gabi, tanging bulungan ng mga tao at may hinang hikbi ng mga naulila ang maririnig. Bandang 2:00 ng madaling araw, may isang lalaking dumating, nakasuot ng itim na Amerikana. Matangkad at mukhang pamilyar. Tahimik siyang umupo sa likuran, hindi nagsasalita, pero nakatingin lang siya sa kabaong. Napansin siya ni Marco, anak ni Ginoong Ramirez. Lumapit siya sa kanyang tiyuhin at binulong niyang, "Sino po yung nasa likod?" Para siyang kakilala ni Papa. Lumingon ang tiyuhin niya, pero bahagyang nagitla. Hindi ko alam. Pero oo nga. Parang kahawig niya ang papa mo. Nang sumilip si Marco sa likuran, wala na ang lalaki. Kinilabutan siya. Agad niyang tinanong ang isang bisita kung may nakita silang lalaking dumating. Pero lahat ay umiling. Wala raw silang napansin. Sa kaba at pagtataka, tinignan ni Marco ang guestbook kung saan nagpipirma ang mga dumalo sa lamay. Napansin niyang may bagong sumulat ng pangalan, Ginoong Ramirez. Malamig ang kanyang katawan nang makita ito. Nanginginig niyang tinanong ang punerarya kung may ibang nakalapit sa guestbook. "Wala po, sir. Kayo lang po ang lumapit dyan mula kanina," sagot ng staff. Nanatili si Marco sa harap ng kabaong. Baka sakaling bumalik ang misteryosong bisita. Sa kabila ng lahat, ay maaari ang sarili niyang ama ang dumalo sa kanyang sariling lamay. Pero hindi niya na lang yun pinansin.